Nagsimula ang lahat ng makistay si Elena sa amin. Pagbukas ko ng pinto, halos tumigil ang mundo ko. Ang puti niya, para siyang anghel na bumaba sa lupa. At ang mas matindi, hawig na hawig niya ang asawa ko. Yung mga mata at ngiti nandoon lahat. Pero may kakaibang lambing sa boses niya na parang humuhaplos sa pandinig ko. "Kuya, salamat ha," sabi niya sabay haplos sa braso ko. Doon pa lang, naramdaman ko na ang unang pintig ng kaba. Paano ko ba siya matatanggihan sa bahay na ito? Habang tumatagal, tila nagiging komportable na siya masyado. Madalas siyang lumabas ng kwarto na naka-shorts lang at manipis na sando. Walang pakialam kung nandun ako sa sala. Minsan, uupo siya sa tabi ko habang nanonood ng TV. Halos dumidikit na ang balat niya sa akin. Amoy na amoy ko ang bango ng kanyang buhok na parang nanunukso. "Mainit kasi kuya," bulong niya habang nagpapaypay. Dahilan para mapalunok ako ng malalim. Ang hirap umiwas ng tingin kapag ang ganda ay nasa harap mo na. Isang gabi, habang tulog na ang asawa ko, naabutan ko si Elena sa kusina na uminom ng tubig. Ang liwanag ng refrigerator lang ang nagbibigay ng ilaw sa kanyang maputing balat. Pagkakita niya sa akin, hindi siya lumayo. Bagkus, lumapit pa siya at kinuha ang baso ko. "Gusto mo rin?" Tanong niya nang may mapanuring tingin. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan. Sa bawat galaw niya, tila ba ipinapakita niya ang kanyang alindog para lang mabaliw ako. Konti na lang, bibigay na ang bakod ko. Natatakot na ako sa sarili ko. Tuwing gabi, iniisip ko ang kanyang mga ngiti at ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang may laro siyang gustong simulan at ako naman itong tila nahuhulog sa bitag. Mali ito, paulit-ulit kong sabi sa isip ko, pero ang gigil sa dibdib ko ay hindi maikakaila. Paano kung isang gabi ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko? Ang pagiging mabait at malambing niya ay nagiging mitsa ng isang apoy na kayang tumupok sa aming pamilya. Sobrang mapanganib na. Dumating ang pagkakataon na kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Naglalakad siya sa hallway nang biglang matapilok at sumandal sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog na. Tumingala siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng kahulugan. "Kuya, ang bilis ng puso mo," bulong niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang gumagapang sa balikat ko. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Isang maling galaw lang, tuluyan ng guguho ang lahat ng pinakaingatan ko sa buhay. Sang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang si Elena ay nasa labas ng garden. Pumasok siyang basang-basa, ang manipis na puting damit ay dumikit sa kanyang balat. Dahil sa giniginaw, bakas na bakas ang hubog ng kanyang katawan. Ang bawat kurba ay tila ipinaglalaban ang sarili sa paningin ko. "Kuya, ang lamig," aniya habang nanginginig ang boses. Napatingin ako sa kanyang dibdib, may bahaging bumukol na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nilapitan ko siya para abutan ng tuwalya, pero habang pinapatuyo niya ang sarili, mas lalong naging maalindog ang kanyang bawat galaw. Ang bawat punas sa kanyang leeg ay tila isang imbitasyon.
Napapabuntong hininga ako ng malalim, pilit na kinalalaban ang tensyong namumuo sa hangin. "Tulungan mo ako, kuya." Bulong niya habang nakatalikod. Itinuturo ang zipper ng kanyang basang damit na tila na-stuck. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang papalapit sa kanyang mainit at maputing balat. Habang inaayos ko ang zipper, naramdaman ko ang kanyang hininga. Pinagpapawisan ako ng malapot kahit na malamig ang panahon. Ang bawat haplos ng daliri ko sa kanyang likod ay tila kuryenteng dumadaloy sa buo kong katawan. Namamakat na ang pagnanasa sa aking mga mata at alam kong nararamdaman niya iyon. Hindi siya kumikilos, tila hinihintay ang susunod kong hakbang. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas lalong nagpabigat sa nararamdaman kong gigil na halos hindi ko na mapigilan. Gabi na at hindi ako makatulog. Lumabas ako para uminom ng tubig, pero nakita ko siyang nakasandal sa pinto ng aking silid. Nakasilk na nightgown siya na halos walang itinatago. Ang kanyang mapuputing hita ay nagliliwanag sa dilim. "Hindi rin ako makatulog, kuya. Masyadong malakas ang kabog ng dibdib ko," sabi niya nang may mapanuksong ngiti. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Napasandal ako sa pader, tila bilanggo ng kanyang kagandahan. Wala nang salita, tanging mabilis na pagtibok ng puso ang naririnig. Hinawakan niya ang kamay ko at itiniyak sa kanyang pisngi. Ang bango niya ay nakakalasing at ang kanyang alindog ay hindi na kayang tanggihan ng aking sistema. Napapikit ako, tila nasa bingit ng isang bangin. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin bago ko naramdaman ang kanyang mga labi na dahan-dahang lumalapit sa akin. Sa sandaling ito, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib at nag-aapoy na pagnanasa. Nakatayo kami sa hallway. Ang tanging ilaw ay ang buwan mula sa bintana. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg. "Kuya, nararamdaman mo ba?" Bulong niya habang giniginaw kahit walang aircon. Pinagpapawisan ako ng malapot. Ang bawat kurba ng kanyang katawan ay lalong tumitingkad sa dilim. Isang alindog na hindi ko na kayang iwasan. Hindi ako makagalaw, parang ang mga paa ko ay nakako sa sahig, habang ang mga mata ko ay nakapako sa kanyang mapupulang labi. Dahan-dahang gumapang ang kanyang mga daliri sa aking dibdib, paitaas sa aking panga. Napapabuntong hininga ako ng malalim, pilit na humahanap ng lakas para tumanggi. Pero ang amoy niya, isang halimuyak na parang bulaklak sa madaling araw, ay tuluyang lumasing sa aking katinoan. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko ay parang tambol na nagmamartsa patungo sa isang digmaan. Alam kong maling-mali ito, pero ang katawan ko ay tila may sariling isip at pagnanasa. "Elena, mali ito," garalgal na sabi ko, pero hindi ako lumalayo. Sa halip, lalo ko pang naramdaman ang pagdikit ng kanyang malambot na balat. Ang kanyang nightgown ay manipis at ang bawat bahaging bumukol dito ay tila nanunukso sa aking mga kamay. Napapikit ako ng mariin habang ang kanyang mga labi ay halos dumapo na sa aking tainga. Ang bawat buntong hininga niya ay parang musika na nagpapahina sa aking mga tuhod
at nagpapalakas sa aking gigil. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahan akong hila patungo sa madilim na sulok ng bahay. Ang bawat hakbang namin ay puno ng suspense. Baka may magising, baka mahuli kami. Pero ang adrenaline ay lalong nagpatingkad sa aming nararamdaman. Namamakat ang pagnanasa sa bawat titig namin sa isa't isa. Giniginaw siya sa pananabik at ako naman ay tila naglalakad sa gitna ng isang nag-aapoy na disyerto habang pinagpapawisan sa kaba. Sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay nakakabingi. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman ang tunay na lakas ng kanyang alindog. Ang kanyang mapuputing braso ay nakapulupot sa aking leeg. Hinihila ako pababa sa kanyang mundo. Napasandal kami sa kama at ang bawat paghinga namin ay nagtatagpo. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko ay umabot na sa rurok. Wala na akong makitang ibang daan kundi ang harapin ng apoy na ito. Dahan-dahang nahulog ang strap ng kanyang suot, inilalantad ang balikat na kasing puti ng gatas. Hindi ko na napigilan ang aking kamay sa paghaplos sa kanyang makinis na balat. Napapabuntong hininga siya sa bawat dait ng aking palad. Ang tensyon ay halos mahawakan na sa hangin. Ang bawat bahaging namamakat sa kanyang damit ay lalong nagpapatindi sa aking pagnanais na alamin ang lahat ng itinatago ng kanyang kagandahan. Ang takot na nadarama ko kanina ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na tapang. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na tila nagsasabing, "Ngayon na." Ang bawat haplos niya sa aking braso ay nagdudulot ng kuryenteng hindi ko pa naramdaman kailanman. Pinagpapawisan kami pareho, ang aming mga balat ay dumidikit sa isa't isa sa gitna ng malamig na gabi. Ang pagnanasa ay naglalagablab na, handang tupukin ang anumang natitirang bait sa akin. Sa isang saglit naalala ko ang aking asawa. Pero ang hawig ni Elena sa kanya ay lalong nagpagulo sa aking isip. Parang ilusyon na nagiging totoo. Nang muli siyang gumalaw at bumukol ang kanyang kagandahan sa aking harapan, ang lahat ng moralidad ay tila naglaho na parang usok. Ang gigil ko ay umabot na sa puntong wala nang balikan. Ang bawat buntong hininga niya ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Kuya," ang tanging sambit niya bago niya idinikit ang kanyang noo sa akin. Ang init ng kanyang katawan ay nananaig sa lamig ng gabi. Hindi na ako makagalaw sa tindi ng nararamdaman ko. Ang bawat kalamnan ko ay naninigas sa pananabik. Ang bango niya ay lalong tumitindi, tila isang gayuma na wala ng lunas. Nakahanda na ang lahat, ang entablado ay nakalatag na para sa isang gabi na kailanman ay hindi namin malilimutan. Dito na tuluyang gumuho ang lahat ng aking depensa. Hindi ko na napigilan pa at dahan-dahan kong hinalikan ang mga santol niya at kinain ko na ang mabangong tilapia. Ang bawat lasa at bango ay nagdulot ng ligayang hindi maipaliwanag. Hinawakan niya ang aking kambyo hanggang sumabog ang bulkang mayon na may kasamang mainit na apoy at naglalagablab na pagnanasa. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil at ang tanging mahalaga ay ang init na namamagitan sa amin.
Matapos ang pagsabog ng damdamin, naiwan kaming kapwa hinihingal sa dilim. Ang pawis ay naghahalo sa aming mga katawan habang ang silid ay puno ng amoy ng aming naging pagtatagpo. Napapabuntong hininga ako, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa bigat ng ginawa namin. Ang katahimikan ay bumalik, pero may kalakip na itong lihim na habambuhay naming dadalhin. Ang alindog niya ay nagtagumpay sa aking kahinaan. Habang nakahiga kami, unti-unting nagbabalik ang katinuan. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko ay bumabagal na, pero ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalaki. Ano ang susunod? Paano ko titingnan ang asawa ko bukas? Tumingin si Elena sa akin. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging isang matamis na ngiti. Sabi ko sa'yo, kuya, mainit. Bulong niya. Ang bawat salita niya ay parang latigo sa aking konsensya. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan kaming nag-ayos bago mag-umaga. Ang bawat kilos ay kailangang tahimik upang walang makapansin sa naganap na pagsabog. Ang mga bahaging kanina lang ay namamakat at bumubukol ay muli nang naitago sa ilalim ng damit, ngunit ang init ng apoy ay nananatiling nakaukit sa aking balat. Pinagpapawisan pa rin ako sa alaala ng aming mapanganib na laro, habang ang bawat buntong hininga ay puno ng bigat ng lihim na aming ibabaon. Bumalik kami sa aming mga kwarto na tila walang nangyari. Pero alam naming dalawa na ang lahat ay nagbago na. Ang pagiging mabait at malambing niya ay may kalakip na palang lason na hinding-hindi ko na malilimutan. Ang bawat titig namin sa hapagkainan bukas ay magiging puno ng suspense at mga nakatagong kahulugan. Ang aming kwento ay naging isang madilim na sikreto sa ilalim ng isang bubong. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang tukso ay laging nasa paligid. Madalas ay nakadamit pa ng kabaitan at pamilyar na mukha. Ang pagnanasa ay parang apoy. Masarap sa simula dahil sa init. Pero kaya nitong tupukin ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang saglit lang. Ingatan ang tiwala at huwag hayaang ang panandali ang ligaya ay maging mitsa ng panghabambuhay na pagsisisi. Maraming salamat sa pagsunod sa mapusok na kwentong ito. Sana ay naging kapanapanabik ang bawat yugto sa inyong imahinasyon. Mag-subscribe at mag-like para sa mas maligayang susunod na kabanata. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa mundo ng mga kwentong puno ng alindog at suspense.